Bukas na ang ilaw, kanya-kanya ng rampa. Umpisa na rin ng tagisan ng ganda at pabunggahan ng mga kandidata. Pero hindi lahat ng ilaw patuloy na nagdiningning. May ilan sa kalsada na rumarampa, hinaharap ang hamon ng pagtanda at pagkupas ng bahaghari ng mag-isa. Sa gilid ng basketball court sa Barangay Tambo, Parañaque, naabutan kong tahimik na nagmamasid at sumusuporta si Mama Vic sa makeup contest ng barangay. Parte ito ng month-long pride celebration ng lugar. Napakalaking halaga para sa amin to bilang isang mag-organize ng ganitong event kasi maraming mga part ng LGBT na hindi namin alam kung anong talentong meron sila. Hindi lang basta bakla, may respeto ang tingin nila sa amin. Okay. Gano'ng kahalaga yun, yung respeto? Hindi naman lahat ng LGBT lumaki na may respeto. Unang-una sa pamilya, manggagaling yan. Hindi natin alam, meron sa pamilya nila, tinatakul sila. Pero sa ibang tao, kung gaano sila mahalin, napaka-importante po yun. Para kay Mama Vic o Vicente Ramirez, matagal niya nang naipasa ang corona sa mga nakababatang miyembro ng komunidad. Isa kasi siya sa mga OG o mga orihinal na miyembro ng Home for the Golden Gays, isang tahanan na kumukupkop sa mga nagkakaedad na drag performers o drag queens mula pa noong dekada 70. Pero sa paglipas ng panahon, nagkawatak-watak at nagkahiwa-hiwalay ang ilang Golden Gays. Isa si Mama Vic sa mga naiba ang landas. Pagdating sa tahanan ni Mama Vic, tumambad sa amin ang mga pinagtagpi-tagping yero, nakakadenang pinto at mga kahoy na ginawang poste para hindi tuluyang gumuho. Dito nakatira yung mga original dito sa Tambo. Kayo po, ilang taon kayo tumira dito? Since childhood ako dito. Ano yung childhood? Dati ako mag-isa nakatira dito. Before elementary, ako mag-isa dito nakatira nung napasali ako sa Home for the Golden Gays. So dito ko Dinala? Parang kahoy-kahoy na lang, nilagyan yun. Tinukutukuran ko muna kasi emergency na. Hindi na rin ako makatulog kasi baka mamaya lumindol. At kahit magsisigaw ako, anong malay nila? Sa pag-uusap namin ni Mama Vic, ramdam ko ang panghihinayang sa kanyang munting tahanan na ipinamana pa raw sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa panahon ngayon, mahirap pa rin po bang tumanda na bakla? Simula nung isang taon, before Pasko, doon ako natutulog. So, part na ako ngayon ng homeless. Kaya sa dapit hapon ng kanyang buhay, iisa lang ang paulit-ulit na dinarasal ni Mama Vic. Ang plano ko, pagka nagtagumpay ako doon sa publishing, yung kikitain talagang ipapagawa ko uli Ng bahay? ng bahay para sa mga Golden Days. Kasi dumaan ako sa ganun, naunawaan ko na may mga nakaratay, may mga naghihinanakit sa kapatid kasi dati binubugbog siya. Limitado ang datos at pag-aaral sa kung gaano nga ba karami ang mga may edad o senior citizen na miyembro ng LGBT community. Pero sa ginawang survey ng Outright International noong 2023, lumalabas na nasa 70% ng LGBT members ang namumuhay hiwalay sa kanilang biological family. 40% ang walang kakayahang tustusan ang pangunahing pangangailangan at pambili ng mga gamot, habang nasa 39% ng mga matatandang LGBT members ay tumatandang walang ipon. Batid ng kauna-unahang transgender lawmaker na si Geraldine Roman ang mga hamon sa pagtanda ng mga bakla. At bagamat walang pinipiling kasarian ang mga programa ng gobyerno pagdating sa mga senior citizen, aminado siyang may kakulangan. So, malungkot man pakinggan, walang pangkalahatang programa ang ating pamahalaan para kupkupin to take in mga members ng LGBT community na senior at the same time mga senior citizens as a whole. So, wala talaga eh. So sa akin palagay malamang kinakailangan natin ng isang national law. Dagdag pa ni Roman na doble ang dagok na kinakaharap ng mga tumatandang LGBT member dahil ang iba sa kanila ay tinalikuran na rin ng kani-kanilang pamilya. Question is even more relevant para sa members ng LGBT community dahil ang malungkot nito, they spend their lives helping their families, sila paminsan nagpapaaral ng kanilang mga pamangkin, sila nag-aalaga sa kanilang mga magulang dahil wala naman silang asawa at anak.
And yet, pagdating ng panahon at sila'y tumatanda na, walang nag-aalaga sa kanila. Sa pagtatapos ng rampa, pagpasa ng korona, at pagtahimik ng mga nakagisnang tawanan at kasiyahan, hindi nag-iisa si Mama Vic sa pagtanggap na sa dapit hapon ng buhay, ang bahaghari, kumukupas din ang kulay. Nagbago na itsura ko. Anong naramdaman Oo, kasi niyo? nung kahit hindi ako mag-makeup hindi nga ako mahilig sa makeup na yan. Pero Eh, ngayon nakita niyo. nung medyo nagkakaedad na ako, nung kinakailangan ko na mag-makeup. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.